Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito po kami, Ama, para mag-aral sa iyong salita. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nito mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Mga kapatid kaibigan, dito tayo mag-aral sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 3 hanggang 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 3. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Yan ang sinasabi ng mga alagad. Nagtanong ang mga alagad, sabihin mo sa amin kung kailan dumating ang panahon. Ano ang sinasabi rito? 4. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Mag-ingat nga huwag mailigaw ang mga mananampalataya, yung mga nananalig kay Kristo. Mag-ingat baka mailigaw. Yan ang ibig sabihin dito sa 4. 5. Ito sinasabi dito, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Marami ang nag-aangkin sa pangalan ng Panginoon at ililigaw ang marami. Turuan ng hindi ayon sa salita ng Diyos. Yan ang pagligaw sa marami. 6. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga bali-balita ng mga digmaan. Mag-ingat kayo na huwag kayo mangamba, sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Mangyayari talaga ang mga digmaan, mga gira, mangyayari, pero hindi pa ito ang wakas. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 6. 7. Ito sinasabi dito sa 7. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol
sa iba't ibang dako. Hmm. Magkakaroon ng tagutom, magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Ayan ang mangyayari. Magkakagutom, magkakalindol. Yan. Sinasabi dito na mangyayari ito. 8. Ito sinasabi dito sa versikulo 8. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Yan ang sinasabi dito sa 8. Pasimula pa lamang ang matinding paghihirap. Ito. Darating ang paghihirap. Maghihirap. Yan ang sinasabi rito. 9. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 9. Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Yan. Kapupuutan ang mga totoo nga nangangaral sa salita ng Diyos. Kapupuutan at ipapatay. Yan ang sinasabi rito. Basta totoo kang mangangaral, kapupuutan ka. Pag ipahayag mo ang salita sa buong mundo, kapupuutan ka at ipapatay. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 9. Basta totoo kang mangangaral, ang salita ng Diyos ay iyong ipahayag sa buong mundo, sigurado kapupuutan ka at ipapatay ka. Yan ang sinasabi dito sa 9. 10. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Maraming tatalikod, magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming tatalikod at magtataksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming magtataksil at napupuot sa isa't isa. Kapupuotan ang isa't isa dahil sa salita ng Diyos. Yan. 11. Ito ang sinasabi dito sa 11. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Maraming mga mangangaral nga mga bulaan nga ililigaw nila ang marami. Basta mga mangangaral nga hindi nagturo sa katotohanan sa salita ng Diyos, yan ang mga bulaan. Ililigaw nila ang marami. Yan. Sinasabi dito sa versikulo 11. Pagbulaan, hindi nila ipakilala ang ating Panginoong Hesukristo. Sabihin nila na si Kristo ay tao at hindi Diyos. Yan ang sasabihin ng mga bulaan ng mga mangangaral. Pero pag tunay kang mangangaral, sabihin mo na si Kristo ay Diyos nga nagkatawang tao at siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yan ang tunay na mangangaral. Ipakilala ang ating Panginoon nga siya lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Ayan. Yan ang ibig sabihin nito sa versikulo 11. 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lalamig ang pag-ibig ng marami. Ibig sabihin na
ayaw na nila. Nanlalamig eh. Ang gusto ng Diyos, hindi tayo manlamig. Patuloy tayo na manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Huwag manlamig. Huwag tatalikod. Yan. 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Subalit, ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Yan ang sinasabi sa versikulo 13. Ang magtitiis hanggang wakas, siya ang maliligtas. Yan ang sinasabi dito. Ano man ang mga paghihirap, ano man ang mga pagsubok, kailangan magtiis tayo. Hanggang wakas. Kaya sabi dito, ang magtitiis hanggang wakas, siya ang maliligtas. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 13. Basta magtiis ka hanggang wakas, ikaw ay maliligtas. Last verse 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Yan ang sinasabi. Na pag matapos na maipangaral ang kanyang salita sa buong mundo, darating na ang wakas. Yan. Ito nga salita ng Diyos ipinapahayag sa buong mundo. Pag matapos na ito, lahat ng mga bansa ay nakaabot na itong salita ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, pag naipahayag na ang kanyang salita sa buong mundo, darating ng wakas. Malapit na ito, nangyayari. Nga dumating ang wakas. Pag dumating ang wakas, ayan na. Ayan na ang pinakamahirap. Pag ang tao ay hindi handa. Pag hindi ka handa. Dahil diyan ka na matataranta pag hindi ka handa. Bakit? Pag dumating ang wakas, biglang magdidilim ang araw. Hindi na ito magliliwanag. Buwan, hindi na magliliwanag. Bituin, malalaglag. Ayan. Yan ang mangyayari pag dumating ang wakas. Pupunuin ito ng apoy. Itong mundo na ito. Malulusaw ito sa sobrang init. Dahil babaguhin ng Diyos ang langit at lupa. Yan. Yan ang mangyayari ito pag dumating ang wakas. Kaya, mga kapatid kaibigan, ihanda ang ating sarili. Ngayon pa lang, ihanda na natin. Dahil, mangyayari talaga ito. Itong sinasabi ng Diyos, magaganap talaga ito. Dahil ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay buhay. At ito ay katotohanan. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Alam ng Diyos ang ating isip. Alam ng Diyos ang ating laman, ang ating puso. Pati buhok natin, bilang ng Diyos yan. Ihanda ang ating sarili. Paano paghanda? Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil ang kaligtasan na kay Kristo. Si Kristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Gawa 4:12. Hindi tayo maliligtas sa ibang pangalan. Kay Hesukristo lamang tayo lumapit. Siya lamang ang ating sampalatayanan. Manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Para pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay.
Ayan. Pagkatapos mo tinanggap, anong gagawin mo? Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ikaw ay nagiging bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Yan. Yan ang sinasabi ng Diyos sa versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5, versikulo 24. Nakatawid ka na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ikaw ay ipinanganak muli sa Espiritu. Dahil namatay ka na kasama ni Kristo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Katiyakan sa kaligtasan. Ayan. Pagkatapos mo na bautismuhan, anong gagawin mo? Sundin ang utos ng Diyos. Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Ipatupad ang utos ng Diyos. Yan. Dahil ang sabi sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi na nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng Diyos. Pag totoo kang nakakilala, sundin mo ang utos ng Diyos para hindi ka magiging sinungaling at wala sa iyo ang katotohanan. Kaya naglagay ang Diyos ng palatandaan. Noong nilikha itong mundo na ito, langit, lupa, dagat, lahat ng nandirito sa mundong ito, pati tayo nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Nilikha ito, itong mundo na ito. 6 na araw, nilikha ito. Anong araw yun? Nilikha itong mundo na ito. Ang lahat nandirito. Saan nag-umpisa paglikha? Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Nilikha ito ng Diyos. Anong sinabi ng Diyos? Sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga sa araw ng Sabat. Ano ang Sabat? Sabado. Nagpahinga ang Diyos pagkatapos niyang likhain ang lahat nga nandito sa mundong ito. Bakit nagpahinga ang Diyos? Pagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinabi ng Diyos na siya ay nagpahinga para tayong kanyang mga anak, mga nilalang, mga hinirang, sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Kaya nga, ang Sabat ay binasbasan, ibinukod para sa Diyos, para tayo ay sumamba sa kanya sa araw ng Sabat. Ayan ang ginawa ng Diyos na palatandaan nga tayo ay nakakilala sa kanya. Kilala tayo ng Diyos, tayo rin ay nakakilala sa Diyos. Ezekiel 20:20. Naglagay ang Diyos ng palatandaan. Kaya kilala ng Diyos yung mga kanya. Kaya sa bagong langit, bagong lupa, ang sambaron ay Sabat, hindi linggo. Saan mabasa? Isayas Kapitulo 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Tiyak, mababasa mo yan. Sa versikulo 22. Versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo.
Pero dito, sa hawak ko na Biblia nga ginagamit ko ngayon, ang nakasulat dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Makikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Dahil bagong langit na, bagong lupa na. Wala na tong lupa na to, wala na tong langit na to. Dahil binago na ng Diyos. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang mga taga-Israel, mga Hudyo, kayo lang pupunta rito para sumamba. Hindi yan sinabi niya. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Kanya. Sumamba sa Diyos. Sambahin ng Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba ron ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi makapasok doon. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon noon ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Doon ilalagay ng Diyos ang mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero kapatid, kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo'y nananalig at tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan ang makapagsamba ron. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang mga ligtas ang makapagsamba ron. Hindi makapasok doon ang hindi ligtas. Basta pangalan mo, hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi ka makapagsamba ron. Ang mga pangalan lamang na nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapagsamba ron. Ito mga kapatid, kaibigan, katotohanan ito. Wala itong halo nga kasinungalingan. Wala itong halo nga pandaraya. Ito katotohanan ito. Nakasulat ito sa balaang kasulatan. Kaya mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Buhay pa tayo. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Baka hindi tayo nakakatiyak. Bawian tayo nating hiram na buhay. Anong hintayin pag hindi kaligtas? Hatol ng Diyos. Dahil ang sabi sa Ecclesiastes 9:5, ang buhay, alam niyang siya yung mamamatay. Pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala nang pag-asa. Kahit araw gabi ka, dasalan. Ang sabi ng Diyos, wala ka ng pag-asa. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Ang Diyos ang may sabi nito. Ito katotohanan. Kaya mga kaibigan, ang sabi sa Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15, ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yun lang maliligtas ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ito, kapatid kaibigan, katotohanan ito. Wala itong kasinungalingan. Wala itong pandaraya. Katotohanan ito. Kaya paniwalaan natin ito, mga kapatid kaibigan. Hanggang dito na lang tayo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo namin na pag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay na to, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen.